na lang, aasa ka na lang sa ayuda. Ang masama pa, yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, panahon na to, yung pala ang nilalabas nitong mga tiwaling mga corrupt na politician na to, hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga nila, yung mga porsyento nila, hindi pa nila nilalabas yun kasi ito pa lang nilalabas nila, itong mga ayuda na to na galing na bigay sa kanila, no? Eh yung mga ninakaw pa nila, eh marami pa sila dyan, eh, contractor pa. Yung iba dyan, supplier pa. Eh yung mga tatlo na eh. Triple whammy na eh. May porsyento na, sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Kaya isipin nyo na lang kung gaano katindi na yung sistema. Ganyan nakakurap yung sistema, hindi na lang tayo iinit. Ito pong 777, ano ho ba ito, Mayor? Pwede nyo pong maipaliwanag muli sa ating mga kababayan? Tuwing sasama kasi may mga provincial sortie si Speaker. At every time na may yung mga sumasama doon na mga congressman para ma-incentivize silang sumama, tatanggap nila ng 7 million na AIC, 7 million na MAIP. Ito yung sa medical, for indigenous medical assistance for indigenous patients. At yung TUPAD, 7 million din yun. Pero yung AIC, pwede mong i-convert into AKAP din. Nasa iyo rin yun kung gusto mo ba AIC or AKAP. Basta ang total nun is 21 million. Opo, at itong pamimigay ng ganito, nagsimula pa last year pa, Mayor, o nung mga matagal na itong na nangyayari? Last year pa. Last year ko nalaman eh. Last year namin nalaman. Siguro mga last quarter na yata last year. At kung sakaling nakakwan ka, nakadalawa ka o nakatatlo ka, 3 times 21. Kung nakaapat ka, 4 times 21. Kung naka-anim ka, 6 times 21. Kaya lang, nung dumami na ang gustong sumama, nilimit na lang sa maximum ka na lang, maski ilang beses ka sumama. Basta maximum ka na lang, 4 times 21, so 84 million. Opo, itong nababanggit po ninyong mga halaga, napupunta ito direkta mismo sa mga kongresista. Bukod pa ito doon sa mga malalaki nilang larawan at nilalagay doon sa pagdidistribute ng mga ng AKAP. O naman, iba pa yung EPAL nila. Iba pa yung pang-EPAL nila, syempre. Iba pa yung paparamdam nila sa mga tao na kumbaga parang sa kanila. Kumbaga mag-i-insinuate sila kung ano-ano mga sasabihin nila para ang mga tao talagang indebted sa kanila. Tapos during the actual na payout distribution, patuloy mga kampanya pa. Dadalhin pa nila yung ibang mga kandidato nila para magsasalita muna bago payout. Yung mga tao naman nababagot na. Ano ba to? Sabi, nababagot na sila syempre. Kasi sa sistema namin, karamihan kami sa mga mayors good governance. Usually, during payout, pupunta lang kami doon for documentation. Pero we usually stay there for about 2 minutes lang. Ang sasabihin lang namin, itong pera na ito pasalamatan yung mga katabi nyo kasi yan ang pera na ito galing sa mga taxpayers. Sa mga taxpayers, kaya pasalamatan yung mga katabi nyo at sa ganyan sa kanila galing. Kaya thank you for paying your taxes. After that, maalis na kagad kami. Hindi na kami sumasali doon sa payout. Opo. Trabaho na ng DSWD, yung City Social Welfare o yung DOLE. Yun ang trabaho nila yun. Sa kanila na yun. Very efficient naman nila. May sistema naman na maayos. Kaya lang kuminsan, nakikipag-away pa itong mga congressman kasi pinagsasabihan din sila ng DSWD at yung DOLE na bawal. Pero ini-insist pa rin nila na hindi, kami yung magawa. Kaya siyempre, hindi naman makaimik yung mga bata. Kaya, kumbaga, tolerance na lang. Kailangan malaman ng taong bayan na ganito yung scheme nila. Hindi pa yan ang ginagawa nila. Pag distribution, kukunin pa yung mga cellphone numbers, kukunin nila lahat, ililista lahat yan. No? Para pagdating na ng election, ite-text nila. Ganun eh. Ang sistema talaga para kunin lahat yung mga personal information about a particular beneficiary. Lalo-lalo na yung cellphone. Kukunin nila lahat yung para ite-text nila. Kausap ko naman yung mga sources na gumagawa niyan. Kaya sila mismo nagkwento sa akin. Talagang kailangan ng taong bayan malaman nila na ito ba ang gusto nyong sistema na
pinapaasa na lang kayo instead na livelihood program. Tuturuan kayo para kapag hanap buhay kayo, para maging sustainable siya, long term ang impact. Hindi na lang aasa ka na lang sa ayuda. Ang masama pa, yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, panahon na to, yung pala nga nilalabas nitong mga tiwaling, mga corrupt na politician na to, hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga yung mga porsyento nila. Hindi pa nila nilalabas yun kasi ito palang nilalabas nila, itong mga ayuda na to na galing na bigay sa kanila. No? Yung mga ninakaw pa nila, marami pa sila dyan, contractor pa. Yung iba dyan, supplier pa. Yung mga tatlo na triple whammy na May porsyento na, sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Kaya isipin nyo na lang kung gaano katindi na yung sistema. Ganyan nakakurap yung sistema, hindi na lang tayo inik. Tatahimik na lang tayo. 5 years from now, 10 years from now, sino maghihirap? Di ba itong mga bata ngayon, mga generation ngayon, yung mga future generations natin or young generations today, sila maghihirap. Saan pupunta pag nagkagulo? Saan pupunta itong mga kongressista? Sino unang lalayas sa ating bayan? Sa tingin nyo, sino unang lalayas? Nag-uunahan na pumunta sa airport para makaalis na kagad. Dahil marami na rin silang naipon at may pundar sa ibang lugar. Nakabili na ng mga bahay doon. May tatakbuhan na sila. Sino maghihirap? Tayo. Tayo na pinaasa nila. Tayo ang may iiwan dito. Tayo maghihirap. Tayo gugupon dito. Yung mga yan, lalayas lahat yung mga yan. Nakakalungkot isipin. Dapat ganun talaga sistema. No? Ibigay sa DSWD o kaya sa DOLE, and then let DOLE or DSWD sila makipag-coordinate sa local government unit. Yung local government unit naman, dapat yung local chief executive, huwag pakialam. Pabayaan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso. Dahil they know better kung sino. At huwag siya makikialam. Huwag siya mag-i-influence kung sinong bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klarong-klaro naman sa ating konstitusyon. Ano ba ang trabaho ng mambabatas? Hindi ba gumawa ng batas? Yun lang. Paano ngayon na nangyayari na pagdating sa ayuda, sila yung nagdi-distribute? Sila pa ang kumukuha lahat. Na-allocate pa nila during the budget hearing. Pati sa BICAM pa. Dadagdagan pa nila para sa kanila. Pangalawa, pagdating sa infrastruktura, nandun uli sila. At nakikialam uli. Ako nga, mismo ako, nakikita ko yung district engineer. Isipin mo, humingi ng approval sa congressman. Saan ka nakakita ng ganun? Bakit humingi yung district engineer? Saka ko na-realize, alam ko na kung sino namimili ng mga district engineer at mga regional director. Hindi pala si Secretary Bunuhan. Kundi ito mga mambabatas pala kasi kasabwat nila Kasabwat nila. Kaya kita nyo yung mga bidding, puro mga rig. Nakakita nyo. Kaya substandard. Sino naghihirap? Taong bayan naghihirap. Sayang yung pera. Ang masama pa, sila pa yung kontraktor. Tapos palalabasin nila na akala mo inosente sila. Pero kamag-anak pa nila, mga anak nila, asawa nila, mga in-laws nila, yan ang mga kontraktor pala. Gumagamit lang na ibang pangalan. So nakakalungkot isipin na wala na, binaboy na nila yung sistema. Kaya ito naman pagkuan namin, ito naman mga ikinisiwalat namin mga katotohanan na nangyayari. Hindi naman para ibagsak ang gobyerno o kaya ibagsak ang ating presidente. Gusto natin maging successful si presidente. Kasi nga siya mismo nagsabi sa akin I want to redeem the name of my father. Kaya kailangan tulungan natin siya. Kasi kung di natin tulungan si presidente, binabayaan natin bumagsak. Babagsak talaga yung ekonomiya natin. Babagsak lahat. Kaya tulungan natin. Then the only way na maitulungan natin sa kanya is malaman niya yung mga katotohanan na nangyayari sa kapaligiran niya.